Yusek, first, may we have the statement of Malacanang about the winning of Alex Ayala? Did the president himself watch the game? Nung nakaraang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang meron daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. So, kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So, congratulations. So do we expect another invitation for Alex Ayala? Will the president give her any reward, acknowledgement? Alam naman po natin na ang Pangulo, pagdating po kay Miss Alex Ayala, ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli, pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Miss Alex Ayala. Sunod na tanong mula kay Letner Z, so DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, nagsumite daw ang LTFRB ng rekomendasyon sa Malacanang para sa 20 peso fuel subsidy para sa lahat ng PUV sa loob ng isang buwan. Nabasa na po ba ito ng Pangulo at ano ang tsansang mapagbigyan? Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan. Mga kailan po kaya natin malalaman yung desisyon? Tignan po natin dahil ongoing po yung kanilang pag-meeting. So kapag ka po natapos na, ihingi ko po agad ang update. Pero kung sakaling mapagbigyan po, may mapagkukunan naman ng pondo para dito. Yan po ang ating tatanungin maya-maya lamang. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Magandang umaga po, Yusek. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo na nagkaroon ng pag-uusap, nagkaroon ng caucus nga ang mga senador para pagbatiin si Senator Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. At maraming nangangamba na baka makompromiso ang kaso ng umano'y questionableng flood control sa Taguig na kinasasangkutan ni Senator Cayetano. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Mas maganda naman po talaga na ang bawat tao, hindi lang po public servants, lahat po sana ay nagkakasundo. May mga pagkakataon na magkakaiba nga ang opinyon, pero hindi kinakailangan talaga na umabot sa hindi magandang relasyon. Kung sila po ay magkakasundo at mawawala na yung mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy. And another issue po sa Senado ay yung sinabi ni Senator Amy Marcos na nakakahiya ang Senado sa pagpasalaman ng 2 batas out of 52 bills. Inamin naman ito ni Senate President Gatchalian na nakakaapekto ang sunod-sunod na pagbabago sa liderato, ang 3 araw na boycott ng minority bloc at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya bumagal ang legislative work. Nadinig natin po natin si Senator Amy Marcos na binanggit niya na nagiging dahilan yata ang pagbabago-bago ng liderato. Well, unang-una, sino po ba ang nag-umpisa ng pagbabago ng liderato? At nung nagkaroon po ng pagbabago ng liderato, nandun na po yung nagkaroon ng putukan sa Senado, nagkaroon na po ng gulo sa Senado, nagkaroon ng 3 araw na sunod-sunod na hindi pagpunta at pag-attend sa sesyon. Magsilbing aral po sana ito sa lahat ng mga public servants na hindi pwedeng
daanin sa gintong klaseng ang pamumuno at ang dapat na laging manguna ay ang interes ng bayan, hindi ang sariling interes, hindi ang interes para lagi lang mamuno, kundi dapat ay para sa kabutihan ng bawat Pilipino. Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Mag-follow up lang po ako dun sa tanong ni Ma'am Let. Meron rin po bang plan yung government, ang DSWD to give additional cash aid dun sa mga PUB drivers tulad po nung initial phase ng Middle East crisis? Sa ngayon po ay pag-uusapan pa kung anong maaari pang maitulong sa ating mga kababayan dito sa transport industry. So, maibibigay ko po siguro sa inyo yung mga detalye maya-maya kung maibibigay po sa atin. On another topic, ma'am, i-ask ko lang rin po, if aware na po kaya si President Marcos dun sa provisions ng proposed progress bill ng DOF and will he certify it as urgent? Sa ngayon po ay inaaral pa, working on it, ang DOF. At alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon. I-follow up ko lang rin po. But doon sa mga estimate po ng DOF, nag-start po sila from 2027 up to 2030. Does that mean that the palace is, or the economic managers is targeting the passage of the legislation by next year po? About the progress bill? Opo, yung progress bill. Ang gusto po ng Pangulo sana ngayong taon. Ayun. Tapos yung follow-up na rin po, nasabi po ng DOF that it will need 26.92 billion to fund yung proposed tax reform package ni President na-mention ni President Marcos doon sa kanyang recent SONA. Sabi po ng DOF, the progress bill is expected to generate 518.721 billion in revenues, which will translate to 191 billion net revenue for the government. Will the said reform not be considered as an additional tax burden to Filipinos? Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito inaaral. So hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po na mga tax reforms. Paano po ma'am yung proposed na tax on sugary drinks, single-use plastics, at saka yung vape po, hindi naman po pang mahirap. Pero yung tax on sugary drinks and sa single-use plastic. Ito naman po ay may patungkol sa kalusugan. Mas maganda nga po maiwasan kung tayo po ay laging magkukonsume ng napakatamis na mga kakanin or pagkain or inumin. Thank you po ma'am. Wala nang tanong mula sa Malacanang PESCOR. Salamat. Balik sa iyo, Yusek Claire. Ay, may regional questions. Mula sa Bicol Region, ang unang tanong mula kay Michael Garcia ng Victory Digital Broadcasting, RK 96.5. Karamihan po sa mga social protection programs at ayuda ng gobyerno ay nakatutok sa mga pinakamahirap. Ngunit paano naman po ang ating lower, middle hanggang middle class na mga manggagawa na siyang pumapasan ng malaking buwis sa kanilang sahod, ngunit walang natatanggap na direktang subsidiya sa gitna ng matinding inflation? May binabalangkas po ba ang administrasyon na direktang tulong or tax relief para sa kanila? Actually, kahit wala pa po itong mga tax reforms na naisin ng Pangulo, ay nabibinipisyohan din naman po ang karamihan sa ating mga kababayan na nandito sa middle class. Nandiyan po yung tinatawag nating zero balance billing. Kapag ka po naman ay nagko-commute gamit ang LRT, MRT, ay nagkakaroon din po ng mga discounts. Pero maliban po dyan, ito po ang pinakamalaking naging issue at naging topic ng ating Pangulo during SONA nitong nakaraang July. Nandiyan po ang balak na pagbaba ng electricity cost. Ito nga pong tax reforms, tax relief and incentives, kasama na yung expanded healthcare benefits,
at ang faster medical financial assistance. At lahat po ng mga programa na nais ng Pangulo na maipatupad ay makikita po sa website ng Pangulo, www.pbbm.com.ph. So, mas maaari pong makita dito ang mga naisin para makita ang buong programa ng Pangulo para sa mga middle class. Sunod na tanong mula kay Jay Primo ng Wow Smile Radio 99.9 FM. Maganda po ang adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa implementasyon ng LGSF SCPF para sa mga bayan at mga kabataan dito sa Bicol Region. Pero paano po natin masisiguro na ito ay naibibigay ng tama sa mga tamang individual at tama ang mga proyekto para sa mga barangay? Nadinig po natin ang naisin ng Pangulo patungkol dito sa LGSF. Nakita din po natin ang mga pagbibigay ng mga bigas, pag-ayuda sa ating mga kababayan patungkol sa 10 kilo na bigas sa ating mga kababayan. Ito po ay nabanggit din po ni Mayor Leni Robredo ng Naga City na siya mismo ang nakakita at isa siya sa testigo na magsasabi na ang LGSF ay pangkalahatan. Walang pinipiling kulay po ito, walang pinipiling bayan, walang pinipiling lugar. Lahat po ng barangays, lahat po ng local government units ay mabibiyayaan po ng LGSF. So sa mga kababayan natin dyan, hanapin nyo na po sa inyong mga leaders, sa mga namumuno sa inyo, nasaan yung mga bigas na dapat na naipamigay sa pamamagitan po ng LGSF. At hindi po dapat na lamangan mismo ng mga namumuno ang kanilang mga constituents. Doon sa mga nakakatanggap po ng bigas, alam natin na may nagreklamo noong nakaraang linggo na kulang sa kilo. Kapag ka po may ganyan na nangyari, ipagbigay alam niya lang po sa amin. Dahil kami po mismo ang magko-call out, sisita, sa mga ganitong klaseng pananamantala. So, dapat maging aware din po ang ating mga leaders, ang mga namamahala sa inyong mga lugar para po ang mga kababayan natin ay hindi po nalalamangan ng mga ganitong klaseng pananamantala. At wala pong bayad. Kapag kayo po ay sinabihan na kailangan magbayad kayo para makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan, wala pong bayad ni 5. So, wag po kayo magpapaloko. Muli, kapag kayo po ay duda at meron kayong nararamdaman na panluloko, ipagbigay alam nyo lang po sa amin ito para po ito ay matugunan namin ng mabilisan. Huling katanungan po mula kay Bong Villacruz ng 95.1 DWIZ News FM. Mahalaga po para sa mga Bicolano ang magkaroon ng direktang flights mula sa NAIA papuntang Naga Airport at vice versa. Para sa kanilang mga transaksyon, kailangan po ng reorientation ang Naga Airport para makalapag ang mga malalaking eroplano. Ang problema po, hindi nabili ang mga private property para sa right-of-way acquisition or runway extension. Ano po ang plano ng DOTR tungkol dito? Minabuti po natin na tanungin mismo sa Secretary Banoy ng DOTR tungkol dito sa Naga Airport. At ang sabi po niya, ongoing na ang DOTR runway extension. Targeting next year, last quarter, tapos na yung mas mahabang runway for Naga. Phase 1 and start of Phase 2 ongoing na. So, ang DOTR ay magkakaroon po ng siya po ay humihiling ng budget, no, para dito sa 2027 budget for this runway. So ito po yung prioridad ngayon ng DOTR. May pahabol na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13. Ayusek, also related on Ms. Let's question. I know it is the LTFRB who approves fare hikes, but may we get the palace's take on the fresh fare hike petitions filed by several transport groups ranging from 2 pesos to 10 pesos. Tingin niyo po ba yung napapanahon ito? Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi makaapekto
kung magkakaroon man ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe, ayaw po sanang makaapekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa Middle East. Pero ito po ay pag-uusapan, kasama po ito sa pag-uusapan mamaya. Kung meron pong narating na desisyon patungkol po dito, ay ipagbibigay alam ko po sa inyo agad. And then may plano na rin pong transport strike na naman ng ilang transport groups next week. Baka po may panawagan ng palasyo. And handa po ba ang gobyerno sa panibagong transport strike? Muli, ang nais ng gobyerno, ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap, negosasyon. Makita kung ano ang daing at kung meron mang magkakaroon ng transport rally, hindi po kasi ito ang tugon. Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno, mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Kung ano man po ang gagawin ng anong grupo po yan? Manibela. Na manibela, kung anong po ang nais na manibela, handa naman po tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin.